Naawa man ang front desk staff at ang mga guard kay Rosenda, ngunit walang magagawa ang mga ito, kundi ang sundin ang mga trabahong nakaatang sa kani-kanilang mga balikat, dahil kung hindi ay siguradong otomatikong matatanggal sila sa trabaho. Saglit lang, kahit 3 segundo lang kuya, payagan nyo naman ako kuya, pakiusap, pilit na pakiusap ni Rosenda sa mga guard, napailing-iling ang mga gwardiya sabay muling hinawakan ng sobrang higpit ang magkabilang balikat ni Rosenda. Pero hindi nagpatinag ang babaeng katotohanan ang nais malaman. Tumayo si Rosenda at buong lakas na nagpupumiglas sa 2 guard, tila parang isa siyang kalabaw na nais kumawala mula sa pagkakatali. Nabitawan ng 2 guard si Rosenda sabay takbo nito papuntang elevator. Miss, tawag pa ng staff sa babae, habulin niyo siya, sigaw ng manager sa 2 guard, ang iba pang staff ay tumulong na rin sa paghahabol kay Rosenda. Dali-daling tumakbo si Rosenda papuntang elevator, saktong may lumabas namang mga guest mula sa elevator, kaya mabilis siyang nakapasok sa loob at agad na pinindot ang number 7. Miss, bumalik ka rito, miss, sigaw ng guard habang tumatakbo ang mga ito at pesara na ang elevator, malabo na nilang mahabol ang babae. Ang bilis niya, sambit ng isang guard, malakas na kabog ng dibdib at takot ang naramdaman ni Rosenda nang nasa 6 na siya. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod dahil sa takot siya, natatakot siyang makumpirma ang totoo, natatakot siyang may malaman siyang nakakagimbal na katotohanan, pero kailangan niyang malaman ang lahat, kailangan niyang sabihin sa babaeng kalaguyo ni Carlos na may asawa na si Carlos at siya yun, hindi siya makakapayag na masira ang kanilang pagsasama ng ganoon lang kabilis. Carlos, bakit kailangan mo pang lokohin ako? Kung kailangan kong mas galingan pa sa kama ay gagawin ko, kung kailangan kong mas iparamdam sa'yo sa mahal kita, gagawin ko, kung anong kulang ay pupunan ko. Huwag lang tayong umabot sa pagkakataong hindi ko gusto, aniya sa kanyang isipan, habang panay ang kanyang pagpunas sa bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Unti-unti nang bumubukas ang pintuan para sa number 7 units. Kinakabahan man ay mabilis na inihakbang ni Rosenda ang kanyang mga paa patungo sa room 718. Carlos, sana mali ako, aniya habang lakad-takbo ang kanilang ginagawa, sabay malakas niyang kinatok ang pintuang sigaw-sigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Carlos, buksan mo ang pinto, Carlos, tawag niya sa kanyang asawa habang muli na namang nagbabadya ang kanyang mga luha sa muling pagtulo. Carlos, patuloy niyang sigaw sa labas, habang ang mag-asawa naman na nasa room 718, ay buwisit na sa taong panay ang katok sa labas. Kasalukuyan kasing nakapaibabaw ang babae sa asawa nito, at nasa kalagitnaan sila ng pagtatalik at kasarapan. Hon, hayaan mo na yang manggulo sa labas, just move more harder, sambit ng lalaki sa katalik nito habang nakahawak sa pang-upo ng babae, at sinusundan ang bawat galaw ng balakang nito. Sinubukan ng dalawa ang huwag pansinin ang taong kumakatok sa labas ngunit ang kulit talaga nito. Iritang inihinto ng babae ang kanyang pagmamaneho sa kanyang asawa, at inis itong tumayo at nagtakip ng tuwalya. Tinahak nito ang daan papuntang pintuan at pag-alit itong binuksan. What the hell, wika ng babae, pero hindi siya pinansin ni Rosenda at basta na lang pumasok si Rosenda paloob ng kwarto. What's wrong with you girl, you are disturbing us, are you crazy? Banghag pa ng babae sa kanya subalit hindi niya ito pinansin, basta't ang nais niya ay ang makita ang kanyang asawa. Carlos, tawag niya sabay silip ng CR at kulang na lang ay pati init ay baliktere na niya. What the heck miss, sinong Carlos ang tinatawag mo? Bullshit, walang Carlos dito. Mataray na sambit ng babae na halos gusto na rin itong kaladkarin si Rosenda palabas ng kwarto. Carlos, patuloy na tawag ni Rosenda, napatingin siya sa kama, isang lalaking matigas pa ang cobra ang nakahiga sa kama. Asan si Carlos, bakit kayo ang nandito, asan ang asawa ko? Tanong niya sa babae at lalaking nakagawi sa kanyang kaliwa at kanan. There is no Carlos here, miss, isn't it obvious na kami lang ang naka-check-in sa kwartong ito, sabi ng babae. Hindi, I know nandito ang asawa ko, at kasama niya ang babae niya, pagpupumilit pa niya sa mga ito. Miss, walang Carlos dito, at huwag mo nang isipin ang asawa mong ng babae, forget him and find a new fun. Naiinip ka ba? Join us with my wife, sambit ng lalaking nasa kama. Pinag-cross ng babae ang kanyang 2 kamay, at lumapit kay Rosenda sabay hablat sa kamay niya, hinila siya nito ng malakas at inihagis palabas. Nailamba pa ng babae ang pintuan dahil sa sobrang inis sa istorbong si Rosenda,
Muli na namang natamba si Rosenda sabay patak ng kanyang mga luha. Dumami pa ang mga dugo sa kanyang tuhod, subalit hindi niya ininda ang sakit ng kanyang tuhod, at ang mga dugong dumadaloy mula sa kanyang balat. Hindi pa siya tumigil at inisa-isa niyang kinatak ang bawat room, sigaw-sigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Carlos, Carlos, lumabas ka, Carlos, harapin mo ako, magpakita ka sa akin, Carlos, iharap mo sa akin ang kabit mo, Carlos, ano ba, parang awa mo na lumabas ka, aniya at napasandal na lang siya sa pader dahil tila ay mawawala na siya ng malay. Nagsilabasan ang bawat taong kinatukan niya ng pintuan. Parang baliw si Rosenda sa kanyang kilos at sa kanyang ginagawa. Dahil sa bawat taong lumalabas mula sa kwarto ay tinatanong niya kung nakita ba nila si Carlos, kung nakita ba ng mga ito ang kanyang asawa. Isa pang babae ang lumabas mula sa kwarto at nilapitan ito ni Rosenda. Miss, nakita mo ba si Carlos? Nakita mo ba ang asawa ko? Ganito siya katangkad at mestizo siya, matipuno at gwapo po siya. Nakita niyo po ba siya? Aniya habang pumapatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Miss baliw ka, guard, pakikaladkad naman ng babaeng ito, utos ng babae sa paparating na mga guards, baliw na yata to hampas lupa, walang delikadesa at dito ka pa ng gulo sa lahat ng mga taong nagpapahinga, mataray na sambit ng babae sabay hablat na naman ng mga guards kay Rosenda. Kuya, saglit lang, hinahanap ko pa ang asawa ko, kuya, sigaw ni Rosenda subalit sa pagkakataong ito ay wala na siyang kawala, kinaladkad na siya ng sapilitan ng mga guard pababa. Tanging palahaw at pagpupumiglas na lang ang kanyang nagawa sa mga ito habang nagmamakaawa. Nagtataka si Nympha nang sa pagbukas niya ng kanilang pintuan ay nagkukumpulan ang mga tao sa labas na nasa room line of 7. Nilapitan ni Nympha ang isang lalaking nasa unahan at tinanong, "Sir, excuse me, anong nangyari dito?" Wala naman miss, may babaeng nagwala lang dito bago lang, hinahanap si Carlos daw, kaya ayun, kinaladkad siya ng mga guard palabas. Nanlaki ang mga mata ni Nympha kasama ang bibig nito at agad na tumakbo papuntang elevator. Malakas ang kutob niyang si Rosenda na yun. Nababaliw ka na ba Rosenda? Alalang bigkas ni Nympha sa sarili habang pababa ang elevator sa ground. Saktong pagkababa ni Nympha ay abot tanaw ng kanyang dalawang mga mata si Rosenda na umiiyak, at kinakaladkad ng mga guards palabas. Tinakbo ni Nympha ang mga guards and she claimed Rosenda. Kuya, akin siya, kilala ko siya, bitawan niyo siya, ani ni Nympha, isa-isang inalis ang bawat kamay ng mga guards na nakahawak ng mahigpit sa mga braso ni Rosenda. Nympha, wika ni Rosenda sabay yakap sa kanyang kaibigan, Nympha, paulit-ulit niyang sambit habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha, lahat ng sakit na kanyang nararamdaman ay binuhos niyang lahat sa balikat ng kanyang kaibigan. Naluluhang niyakap ni Nympha ang kanyang kaibigan, sa tinig at hikbi nito ay ramdam niya ang hinanakit nito, kung gaano kabigat at pinagdaraanan nito. Rosenda acts so desperada pero naiintindihan niya rin ito na nais lang nitong mapatunayan kung ano ang mga namumuong agam-agam sa puso nito ngayon. Tainga lang niya ang nakikinig sa iyak ni Rosenda pero parang mga punyal ang hatid ng mga ito sa kanyang puso. It hurts hearing her friend cry with so much agony and pain. Pinabayaan naman ng guards at front desk ang dalawa matapos makitang parang magkakilala nga dalawa at hindi ito magsisinungaling sa kanila. Tahan na, tama na yang pag-iyak mo, tumahan ka na, sambit ni Nympha at inalalayan niya si Rosenda papunta sa kanyang room, habang sa kabilang banda naman ay nakasakay si Allison sa kotse kasama si Carlos. Sweetheart, sino kaya ang babaeng nanggugulo doon sa hotel kanina pag-check out natin? She's like a crazy girl na pumunta sa isang dekalidad na hotel at kulang pala ang perang dala niya, sambit ni Allison habang natatawang inaalala ang babaeng nasa front desk kanina sa paglabas nila ni Carlos. Don't mind that crazy woman sweetheart, maraming ganyan ngayon sa mundo, and your time is not worth it para isipin ang babaeng yun, all we need to do is to focus to our day and night together, sweet na tugon pa niya sa kanyang asawa. Right sweetheart. Sagot naman ni Allison sabay haplos sa batok ni Carlos, ang isipin lang natin ay tayo. You did a amazing romance with me hon, I enjoyed it, you're so sweet yet wild, nakuha mo na talaga ang taste ko pagdating sa kama, and you are way too amazing. Pinahanga mo ako sa iyo hon, dugtong pa nito. Isang pilit lang ng ngiti ang itinugon ni Carlos sa asawa, dahil ang totoo ay nagsasawa na siya sa kalakaran nila ni Allison. Every time na lang na magsasama sila ni Allison, ay nais na lang ni Allison na they will spend their time sa bed. Walang another way of bonding kundi sa kama na lang.
No good talks no plan na bumuo ng pamilya, na parang they are only together para sa kama lang. Seems like they are not a couple that is ready to build a family. Minsan tuloy ay napapaisip siya kung bakit pa sila nagsasama ni Allison gayong magkaiba sila ng ninanais. Allison is drowned deep into the urge of lust, while he wants a family that he can call it as his home. Pagod na siyang ipakita sa kanyang asawa na mahal niya ito, dahil hindi naman iyon ang mahalaga para kay Allison, kundi tanging ang enjoyment lang nito sa kama ang hanap nito sa buhay. Wala silang oras na mag-usap about future kids and family dahil ayaw naman ni Allison ang magbuntis, dahil ayaw nitong masira ang iniingatan nitong katawan. He is tired for being a pro on bed just to show his love to his wife. Mabuti pa kay Rosenda, I have nothing to prove, nakukontento na siya sa maliit at simpleng bagay, masaya na rin siya sa bawat simpleng halik ko sa noo niya, wika ni Carlos sa kanyang isipan at namutawi ang simpleng ngiti sa kanyang labi. Subalit ang ngiting yun ay agad ring pinawi dahil baka mapansin siya ni Allison na may kinakaligayahang iba. I miss her, I want to go home, hug her tight. Aniya sa kanyang isipan, subalit agad niya ring pinigilan ang bugso ng kanyang damdamin, hindi pa niya nakakalimutan kung ano ang nais niyang mangyari para kay Rosenda. No, I can't love her, I don't want to love her, she's the reason why dad leaves me, why dad leaves my mama, her mother is the reason why my mother died bringing the pain, her mother is a sinner, I can't love her, she have to suffer. Sooner or later gusto kong maranasan niya kung paano ang pakiramdam ng iniwan at tinalikuran. She needs to experience the pain I have been through because of her mother and her existence. Dugtong pa ni Carlos sa kanyang isipan at mas pinaharoret ang minamaneho niyang kotse. Carlos went home with his wife Allison at nasa malayo ang kanyang isip. Habang naiisip kasi niya na medyo napapalapit ay naiinis siya. Hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman para sa babae dahil dapat ay galit siya rito. Dapat labis ang kanyang galit para sa ina ni Rosenda at sa batang naging bunga ng kataksilan ng kanyang ama at yun ay walang iba kundi si Rosenda. Carlos went home with his wife Allison at nasa malayo ang kanyang isip, habang naiisip kasi niya na medyo napapalapit na sa kanyang puso si Rosenda, ay naiinis siya, hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman para sa babae dahil dapat ay galit siya rito, dapat labis ang kanyang galit para sa ina ni Rosenda, at sa batang naging bunga ng kataksilan ng kanyang ama, at yun ay walang iba kundi si Rosenda, o kasalan siya para sa kanyang paghihiganti. Kung hindi dahil sa pagkabuo ni Rosenda sa sinapupunan ng kanyang ina, sana ay hindi na iniwan ng ama niya ang kanyang ina-inahan, sana ay buo pa sila, sana ay buhay pa ang kanyang mama. Ang pagkabuo ni Rosenda at ang buhay nito sa mundong ibabaw ay ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilyang kanyang kinilala at kinalakihan, kung bakit nawasak ang puso ng kanyang ina at namatay itong mayroong mabigat na sama ng loob. Pagkapasok pa lang ni Carlos at ni Allison sa kanilang pamamahay ay agad niyang isinandig ang kanyang asawa sa pader at siniil ng mararahas na halik. Gusto ito ni Allison, gusto niya ang mga agresibong halik at hawakan, gusto niya ang ligaw na romance in bed. Pinatalikod ni Carlos si Allison at hinawakan ng sobrang higpit ang buhok nito, at panaybaon ng kanyang matigas na bagay sa Maria ni Allison. He wants to do a hard bed scene with his wife, upang itago niya ang kanyang inis sa kanyang sarili sa namumuo niyang pag-ibig, para sa babaeng hindi niya dapat mahalin. Animoy para siyang galit na galit sa isang tao na gustong-gusto niyang pagbayarin at parusahan, ibinuhos niya ang kanyang galit para kay Rosenda sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa asawa niyang si Allison. Bawat baon ay marahas na parang may gigil at galit, but in the other half, ay mas nagustuhan pa nito ni Allison ng sobra. Oh, mas mahirap, oh, hit me harder, sweetheart, yeah, oh yes, I want more, yeah, ungol pa ni Allison na tila ay naliligaw na ito sa kawalan ng kasarapan. Carlos drives her body so wild na halos ikalunod na ng kanyang buong katawan sa labis na sensasyong kanyang minamalas. More, aniya sa kanyang asawa sabay baon, yes, ungol pa ulit ni Allison. Gustong-gusto niya ang galaw ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran, at gusto niya rin ang kanyang posisyon na yun. Carlos is hitting her hard habang naiipit ang kanyang dalawang dibdib sa pader. Oh, ang ganda ng posisyon nito, sweetheart, aniya kay Carlos. Habang sa kabilang banda naman ay pulang-pula at namumugto na ang mga mata ni Rosenda mula sa kakaiyak, at habang nakaupo siya sa kama ay ginagamot ni Nympha ang kanyang sugat sa tuhod. Sabi ko naman kasi sayo na sabihan mo ako kapag nandito ka na, pero anong ginawa mo? Kumilos ka nang wala sa ayos, nahihibang ka na ba? O, nababaliw?
Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa ang bagay na hindi mo dapat ginawa? Para kang baliw pinahiya mo ang sarili mo. Naisip mo ba yon? Nagpaka-cheap ka, pinababa mo ang sarili mo, alam mo na, nagmumunsuming sambit ni Nympha, at si Rosenda naman ay halos hindi na makatingin ng diretso sa kanyang kaibigan. Naiintindihan naman niya kung bakit ganoon na lang ito magsalita sa kanya ngayon. Aminado din naman niya na hindi na siya nag-isip sa mga bagay na kanyang ginawa at nagpadalos-dalos lang siya, dahil ang nais niya lang sa mga oras na yun ay ang maaktuhan ng dalawa niyang mga mata ang kanyang asawa. Pasensya ka na Nympha sa ikinilos ko, gusto ko lang makita kung ano ang nakita mo. Gusto kong makita si Carlos. Nympha, sigurado ka bang si Carlos talaga ang nakita mo? Hindi kasi siya ang lalaking nakita ko sa kwartong sinasabi mo. Baka namamalikmata ka lang, ani ni Rosenda na pilit ipinaglalaban sa kanyang puso't isipan na baka hindi nga si Carlos ang nakita ni Nympha. Hay nako Rosenda, hindi pa malabo ang mga mata ko, kung hindi sila ang taong nasa kabilang kwarto. Yan ang hindi ko alam, basta't sigurado ako sa nakita ko, hindi pa palyado ang mga mata ko. Cassandra, alam ko kung sino ang nakita ko. Ikaw, asawa mo si Carlos, kaya alam kung kahit nakatagilid o nakatalikod man ang asawa mo, ay makikilala at makikilala mo siya sa kahit anong anggulo pang tingnan. I know you will know him automatically more than I did dahil asawa mo siya, sagot pa niya kay Rosenda. O ayan, malinis na ang mga sugat mo, magpahinga ka muna dito sa kwarto namin at wag mo munang isipin si Carlos sa ngayon, tama na ang araw na ito na nagpakabaliw ka para sa kanya. May oras pa para makita ng dalawang mata mo ang katotohanan, may bukas pa Rosenda, pero sa puntong ito ay magpahinga ka muna, dagdag niya. Matapos mag-usap ng magkaibigan, ay nagpahinga na rin si Rosenda sa loob ng kwarto ni Nympha sa loob ng ilang oras, kahit anong pilit ni Rosenda na pumikit at matulog ay hindi niya magawang maidlip, si Carlos at si Carlos pa rin ang nilalaman ng kanyang isipan pati ang kanyang agam-agam sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi ay nanghiram si Rosenda ng pera kay Nympha, at agad na pumuntang airport at nag-book ng flight pabalik ng Cabanatuan, dahil bukas na bukas rin ang balik ni Carlos sa Cabanatuan, kailangan niyang mauna sa Villa upang pagtakpan ang ginawa niyang pagsunod sa Davao. Ayaw niyang tanungin siya nito kung saan siya galing, dahil wala naman siyang maibibigay na matinong sagot para rito. Pagkarating ni Rosenda sa Villa ay she acted like nothing happened. Mahirap gawin ang magpanggap pero mas mabuti na yun. Dahil wala naman siyang nakita, isinantabi niya muna ang kanyang hinala at nagpakaasawa sa kanyang asawa. She prepared a food for her husband, baka kasi maghanap ito ng lutong pagkain pagka-uwi gaya ng nakasanayan nito sa kanya. Lumipas pa ang ilang oras, saktong 4:00 ng hapon, ay dumating na si Carlos, at bumungad na its sa kanilang pintuan. Love, kamusta ang meeting mo? Maayos ba? Okay ba? Salubong na tanong niya rito at tinulungan niya itong maghubad ng tuxedo at necktie. Lagay ko muna to sa labahan, aniya at pasimpleng inamoy-amoy ang damit nito, baka may makuha siyang ebidensya. Wala namang kakaibang amoy bukod sa bagong lab ang amoy, but the question to her head is, sino ang naglaba? Inilagay lang ni Rosenda ang damit ni Carlos sa labahan at bumalik na siya sa kanyang asawa at tinanong ito. Love, gusto mo bang kumain? Umiling-iling ito sa kanya. Ah, love, sino ang naglaba ng tuxedo mo? Alanganin pero lakas loob niyang tanong at naghihintay siya sa maaaring sagot nito. Love, anong sino? Anong klaseng tanong ba yan? Marunong din naman akong maglaba. I don't need someone to wash my clothes for me, I have my own hands to do my laundry by myself. May kamaldituhan nitong sagot na kinasama ng loob ni Rosenda. Nakita ni Carlos ang pagbabago ng mukha ng babae kaya huminga siya ng malalim. Love, don't ask me questions now, I want to rest, I'm tired, I don't have time for any questions right now. Sambit nito at umakyat na papuntang kwarto at nagpahinga, ni hindi man lang nito tinikman ang inihandang pagkain ni Rosenda para sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakahubad si Allison sa kama habang nagmumuni-muni. Why my husband seems so different? Is there anything or something going on? Cabanatuan? Tanong niya sa kanyang isipan. Nagtataka kasi siya kung bakit bigla na lang naging wild ang kanyang asawa gayong hindi naman ito ganon. O, walang kwentang tanong, bulalas niya sa kanyang sarili. Ganun lang talaga si Carlos ngayon dahil he miss me so much and he wants me to be happy. Ngiti niyang dugtong at masaya siyang nagpasya na bumangon mula sa kama, iwinaksi niya ang kumot na nakatikip sa hubad niyang katawan, nang biglang may kung anong nahulog sa sahig mula sa kama, at gamulong yun pa ilalim ng kama, nagtaka siya sa kung ano ang nahulog kaya hinanap niya ito. What's the sound? Wika niya at sinilip niya ito sa ilalim ng kanyang kama.
What is that? Muli niyang tanong sa kanyang sarili nang may makita siyang isang maliit na bilog sa ilalim ng kama. Dinampot niya ito at muling yumupo sa kama, hawak-hawak ang maliit na bagay. A ring, kunot noo niyang sambit, it was another pair of a wedding ring, at hindi yun ang singsing nila ni Carlos. What the hell, what's this ring all about? Bakit may ibang singsing ang asawa ko? What is the meaning of this? Mga katanungan ni Allison sa kanyang isipan. Dinale ni Allison ang kanyang telepono para tanungin si Carlos tungkol sa singsing na nakita niya. Nagring ang phone ni Carlos and it's Allison calling. Carlos check the door first if he leaves it open before he answers the phone, baka kasi biglang sumulpot na lang si Rosenda sa pintuan at baka mahuli pa siya nito. Yes sweetheart, na-miss mo na ba ako? Malambing niyang sambit kay Allison. Sweetheart, I have a question. What is it sweetheart? I don't forget anything sweetheart, what I leave at our house is you, and I missed you already sweetheart, I miss a lot, sagot niya sabay bukas ni Rosenda ng pintuan. Love, sinong sweetheart? Inosenteng tanong ni Rosenda pero bakas ang pagtataka sa mukha nito, dali-daling pinatay ni Carlos ang tawag at hinarap si Rosenda. Kanina ka pa dyan, love, patay mali siyang tanong niya rito, his heart skipped for a moment to see Rosenda with a doubt on her face. Bago lang ako, sino yun? Sinong sweetheart? Wala yun, si Heart yun yung kakilala ko sa Davao, Heartlyn ang pangalan niya kaya I used to call her Heart, palusot ni Carlos sabay kamot sa kanyang sariling sentido. Love, questionable na bigkas ni Allison nang makarinig ng isang boses ng babae sa kabilang linya, nagtataka rin siya dahil tila napapadalas na yata ang pagbaba ni Carlos ng tawag sa kanya sa bawat pag-uusap nila, parang may tinatago itong lihim sa kanya. Ah, ganun ba? Sagot ni Rosenda sa kanyang asawa, biglang nabaling ang kanyang atensyon sa kamay ni Carlos na nagkakamot ng sariling sentido nito, nagtaka siya kung bakit iba ang singsing na suot-suot ni Carlos. Love, bakit ibang singsing ang suot mo? Asan ang wedding ring natin? Mabilis na tiningnan ni Carlos ang kanyang suot na singsing bulalas pa niya sa kanyang isipan, he forgot to switch the ring, sa bawat araw kasi nauuwi siya kay Allison, ay hinuhubad niya ang singsing nila ni Rosenda, at ipinapalit ang singsing nila ni Allison sa kanyang daliri, at kapag kapiling naman niya si Rosenda ay itinatago niya ang singsing nila ni Allison, ang pagpapalit ng dalawa.